Di ba niya nararamdam na siya parang kaya-hiya doon, lagi nila sinisermonan, lagi nilang nililikturan. Kaya lang kung talagang may nag-utos sa kanya, ay ang mabigat. Sino kaya nag-uutos sa kanya? Alam niyo yung nangyayari kay Congressman Marcoleta, anak ni Senador Marcoleta, diyan sa Committee on Justice. Kasi nakakailang hearing na. Sa bawat hearing, nagsasalita si Marcoleta. Pero ganon din kabilis kadalas na siya ay nababara, hinaharang ng chairman ng Committee on Justice. Kasi nga po, nadidinig naman natin at napapakinggan ninyo na yung kanyang mga tinatanong ay may pagtutol sa ginagawa ng Committee on Justice. Pangalawa, talagang halatang-halata mong pinagtatanggol niya si Sara Duterte. Pangatlo, parang may nag-uutos sa kanya. Sino kaya nag-uutos sa kanya? Kasi tuwi siyang magbabasa ng kanyang argumento at kanyang manifestation kung ano man gusto niya sabihin. Binabasa niya, may cellphone, may ano. Pero hindi umobra sa chairman. Kasi nga ang laging sinasabi ng chairman, you are not member ng Justice Committee. Doon pa lang sa pag sinabi ka ng chairman na hindi ka naman member ng Committee on Justice. Para bang sa susunod na hearing, parang ayaw mo na bumalik. Parang ayaw mo na sumali. Kasi masakit yun. Kasi yun naman ang totoo na hindi sa member. Pero para po sa inyong kalaman, ang mga congressman, yan ay member ng iba't ibang mga komite. Pag ikaw ay member ng komite, meron kang obligasyong mag-participate, sumali sa lahat ng usapan doon sa hearing ng komite kung saan member ka. Pero kung hindi ka talagang member, talagang wala kang authority magtanong, wala kang authority mag-motion, wala ka rin authority questioning ang proseso ng komite. Kahit anong komite. Parang pag nandudong ka, mag-oobserba ka lang. Wala kang enough power, limitado hanggang observation lang ang iyong magagawa dyan. Magsalita ka base sa iyong observation. Pero yung mag-motion ka, questionin mo yung proseso, questionin mo yung dokumento, hindi ka papayagan ng komite. Kaya nga nakita nyo, ang daming congressman, di ba? 300 plus ang congressman. 39 lang ang member. Kita mo. Majority ng mga congressman hindi dumadalo kasi alam nila ang kanilang limitasyon at ayaw nila mapaya. Kasi pagka hindi ka nakatiis, magsalita ka dyan na sa tingin mo'y tama ka, pero isasabihin ng chairman, you are not member. Hindi sapul na sapul. Ay lagi, namanhid na si Marcoleta na every time na mag-hearing ang Committee on Justice sa impeachment process, laging sinasabing, hindi ka member ng komite. Buti nga, hindi sinasabi ng Congressman Luistro, bakit ka ba lagi nandito, hindi ka naman member? Pero hindi naman gagawin yun. Hindi naman ganon, hindi naman basto si Luistro. Sinasabi lang, hindi ka member, so limitado ang iyong participation. At yung kanyang madalas na sinasabi, dinidilit pa nga. Minsan nga, sabi niya, ay pagka dinidilit niya, baka wala nang matira sa sinabi ko, nakatawa na tuloy. Ibig sabihin, lahat na sinasabi niya, pagka irrelevant, o hindi, wala kang karapatang sabihin yun, didilit talaga yan. Kaya nga, tanong ko, sino kayo nag-utos na si Marcoleta ay magpunta ro, mag-attend ka dyan, mag-participate, sumali ka dyan. Kaya tuloy lagi nasuspalpal eh. At lagi nagbabasa ng mga dokumento at saka sa cellphone niya binabasa, siguro pinupurward sa kanya, tinatanong. Hindi kaya mga abogado ni Sara Duterte na nagpipitsa kanya. Hindi, tanong ko lang na. Di ba? Observation lang ako. Kasi public hearing. Napapanood, nakikita ng mga Pilipino sa buong mundo. Eh kung tuwin na lang mag-hearing, nasasabong ka, nalilikturan ka, abay kahiya-hiya ka naman. Di ba? Pero ulitin ko doon sa mga hindi nakakaintindi lahat ng congressman mayroong karapatan, limitado nga lang. Lahat ng congressman hindi pinagbabawalang umattend ng hearing, hindi ka nga lang pwedeng mag-participate. May limit yung iyong kapangyarihan yan pag hindi ka non-member ng committee. Ganun po yun. Hindi katulad sa plenary. Sa plenaryo, lahat ng congressman hindi pinag-uusapan yan, chairman ka, opposition ka, o hindi ka member, walang pinag-uusapang member ng committee. Pag sa plenaryo, basta member ka ng kongreso, allowed ka dyan mag-participate sa lahat ng debate. Mag-speech ka, magpag-debate ka, lahat ng gusto mong gawin sa plenaryo, walang haharang sa iyo. Kasi congressman ka. Doon yun. Iba ang iyong authority at karapatan sa loob ng plenary, doon sa session hall. Pero pag sa committee, dapat lisensyado ka.
Paano ka magiging lisensyado sa isang komite? Dapat member ka. Pag hindi ka member, wala kang lisensya sa lahat ng usapan doon. Observer ka lang. Ganon. Ha? Di ba? Kung ayaw mo mapahiya na lagi kang sabihan, hindi ka member, di huwag kang magsalita ng against committee. Kasi pag kinuwestiyon mo yung rules ng komite, away na yan. Pag kinuwestiyon mo yung pinag-uusapan, away din yan. Ha? Pag nagsumali ka doon sa debate, away din yan, hindi yan pwede. Hindi ka nga pwedeng, wala talaga, nag-o-observe lang. Alam naman ni Congressman at Batang Marcoleta yung kanyang limitasyon. Pero bakit siya parang paulit-ulit na siya pumapayag? At siya, hindi ba niya nararamdam na siya parang kaya-hiya doon, lagi nila sinisirmonan, lagi nilang nililikturan. Kaya lang, kung talagang may nag-utos sa kanya, ay nang mabigat. Sino kaya nag-uutos sa kanya? Kawawa naman itong Batang Marcoletang ito. Nakasalala yung kanyang mukha at pagkatao doon, pero puro lecture ang inaabot mula sa magaling na chairman ng komite. Abogado yun, at saka hindi ko talaga papayag yun. Nakita naman yung mag-preside, kahit yung mga congressman doon, hindi kahit anong klaseng discussion ang debate, pag nag-rule, nagpahayag ang chairman, wala silang magawa. Diba? I submit the chairman. Diba? Nire-respeto nila yung chairman. Eh kung si Marcoleta lang, nakita nyo si Marcoleta lang yan. Diba sino-sino ba yung mga sumisingit? Si Suntay, yung kaibigan ni Ann Cortez. Tapos si Garbin ba yun? Nang ako Bicol Party List ni Sardico. Nandun, nadagdagan. Pero pang isa dati dyan eh. Tatlong congressman, si Rufus Rodriguez, dating maingay, biglang natahimik din eh. Kasi alam niya magaling yung chairman. Alam niya yung rules at na hindi siya makakasingit dyan ng basta-basta. Laging lilekturan ka at laging ipapalaala sa iyo ang authority ng komite at ng chairman. Pag ilang beses kang sinabihang ito yung aking authority, ito yung rules, ito yung karapatan mo, ito yung karapatan namin, eh pag dapat isa lang masabi yan, alam mo na. Pero kung paulit-ulit, eh kawawa ka na. Di ba? Observation lang natin yan. Okay? Sa Marcoletang issue. Talaga naman. Eh pati nga si Congressman Abante, napiko na eh. Sinabi mo naman ni Marcoletang, wala naman sa impeachment complaint ang salin. O di binasa ni Abante. Eh si Abante ang nag-endorse nung complaint eh. Nakalimutan yata na may complainant, may nag-endorse. Malinaw to sa dokumento, kasama ang statement of asset and liabilities, hindi pwede mawala yan. Sa impeachment process, lagi ang salin, lalo kung korupsyon, ill-gotten wealth ang iso, ang salin ng pagbabasihan. May kayamanan ka ba o wala? Nagdeklara ka ba o hindi? Nang tama at mali. Yun yun. Tapos sasabihin ng Batang Marcoleta, wala sa original complaint ang salin. O, hindi nasupal pala siya ni Abante. Magbasa ka. Nandito, ang linaw-linaw eh. Ginano siya. Nalilisip pang mata ni Abante. Parang gustong manakit. Yan lang yung ating maraming observation. Mag-observe ka na lang, congressman. Pag nag-participate ka, naawa na ako sa iyo, puro sabon ang inaabot mo eh.